The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all the commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, He is one, and there is no other than He. And to love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself, is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Good morning, dear friends. Magandang umaga po. Pakibati din ng good morning ang ating mga kasama. Friday na po. And patapos na ang isang linggong pagtatrabaho for some. And to our Friday friends, welcome again. And to our brothers and sisters online, thank you for praying with us. We meditate on the greatest commandment. Jesus was asked, which is the first and the greatest of all the commandments? And Jesus was very clear in his answer. The first and the greatest is to love God. To love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, all your strength. Ibigin mo ang Diyos. Yan ang pinakamahalagang utos. At ang pag-ibig sa Diyos ay dapat tutungo sa pag-ibig din sa kapwa. To love your neighbor as yourself. The most loving thing we can do for others is to love God more than we love them. If we love God most, we will love others best. Nabasa ko po ito minsan sa isang aklat. If we love God most, we will love others best. Pag mahal mo ang Diyos, kaya mo nang mahalin ang lahat. Kapag mahal mo ang Diyos, kaya mo nang tanggapin ang lahat. Sabi ni Mother Teresa, when you know how much God is in love with you, then you can only live your life radiating that love. Kung alam mo lang kung gaano kakamahal ng Diyos, ang buong buhay mo'y gugugulin mo para ipakita at ipahayag, ibahagi ang pag-ibig na ito. When you experience how much God is in love with you, you will have nothing to do in life except to radiate that love. Kaya po maganda na may image tayo ni Sacred Heart. Again, because it reminds us how much God loves us. And it's very clear to Jesus, love God first. Dito nang gagaling at nag-uugat lahat. Pagka mahal mo ang Diyos at naramdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, kaya mo nang ibigin ang lahat. Sabi ng mga charismatic, if you are to love others, we must love them with the love of the Lord. At inaawit nila yan madalas.
And I love you with the love of the... Nakakaano na nga eh. Minsan nakakaulit-ulit na lang, no? Medyo nakakaumay na. And I love you with the love of the... Pero sa totoo lang, yun ang pinakatotoong at mahalagang awitin, to love with the love of the Lord. Because if we remain with human love, kung ang ating pag-ibig po sa isa't isa ay nang-uugat o nanggagaling lang sa kapasidad ng puso nating magmahal, ang puso ng tao ay marupok, mahina, may hangganan. Pero ang puso ng pag-ibig ng Diyos o ang pag-ibig ng puso ni Jesus ay walang hanggan. Sabi po ni Saint Augustine, you can see the love of God in its beginning, but you can never really fathom its reach. Para daw itong isang malawak na karagatan. Ang pag-ibig ng Diyos, kaya mong makita yung simula niya, pero hindi mo malalaman at maaarok kung hanggang saan siya. You can see the beginning of God's love, but you can never understand how vast it is. And that is why it's important for us to always consider in our life, God loves me. And because He loves me, my mission is to radiate, to share that love that God has for me. If we love God most, we will love others best. Minsan po sa isang recollection, our recollection master asked us, if you are given a new name and it's in another gender, what name would you like to have? So activity lang naman po ito nung kami nag-aaral pa. Hindi ko makalimutan ito kasi kung halimbawang papipiliin ka ng panibagong pangalan at hindi yung pangalan nung kung anong gender mo ngayon, yung opposite gender, anong gusto mong pangalan? Halimbawa, ikaw lalaki, anong pangalan mo kung babae ka? Alam po ninyo, yung sagot ko nung ako'y seminarista pa. If I am to be named, and I am a woman, ang gusto ko pong pangalan ay Corazon. So, at yun, nag-sharing kami, bakit Corazon? Sabi ko, Corazon kasi yun yung lumang pangalan. Pero kung modern na pangalan, Heart ang gusto ko. Marami ho akong mga kakilalang Corazon. Si Cora nandito. No? At nung isang araw, ako po'y naimbitahan magbigay ng recollection at misa. Meron pong isang beautiful lady, ang pangalan niya rin ay Corazon. At ang misa namin, wala hong choir, pero nag-volunteer po siya towards the end. She's a senior already, and most of her memories are hazy. Pero alam na alam niya tugtugin sa piano ang Sacred Heart song. Marami na siyang hindi masyadong naaalala, pero kabisado niya ang mahal na puso ni Jesus. If only there's one thing that should remain in our heart, it is that God loves us. And let that love radiate in our life. Kaya sa misa natin ngayon, pagdasal din natin ng isa pang Corazon na isa pong atin pong sponsor dito sa ating parokya. She died a few months ago, Corazon Nandaya. And we also pray for Ryan in this Mass. If only there is love in our heart, then everything that we do every day is to radiate that love of God for others. Praise be Jesus Christ. now and forever. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. To our online parishioners, thank you for praying with us. So tomorrow po, tuloy na tuloy tayo. Alis po tayo ng alas 4 ng umaga, 4 a.m. By 3:30, dapat nandito na po tayo. For those who are joining our parish Lenten pilgrimage to Bataan, magdala po tayo ng rosary, ng mga payong o sombrero, at magdala rin po ng baon. We can only provide a bottle of water and lunch,
Pero alam ko magugutom kayo kaya magdala na po kayo ng pang-isang buwang pagkain, no? And also yung pong hindi kayang magpigil, bring your adult diapers, no? Kasi baka mamaya abutan tayo sa dan. And of course, your medicine. We pray for our safe pilgrimage. We had to cut it, yung atin pong we had to close the registration to 11 buses, but we have another pilgrimage this Easter. At pupunta naman po tayo sa Divine Mercy Shrine sa Marilao. So malapit lang po tayo sa Easter. We will go to La Purisima of Santa Maria and of course ang Divine Mercy at pag-ikot sa Bulacan. So for those who were not able to come to join this Lenten pilgrimage, we have another Easter pilgrimage and we will announce the details later. Meron pa rin tayong misa bukas ng 7 a.m. And also, I'll be out next week. Hindi na ako makakapag-announce kasi tomorrow because I was invited to give a series of talks in Saipan. So the Bishop of Saipan asked me to give a recollection and retreat to his clergy and to the parishes in Saipan. No? So lilipad po ako ng Sunday and we'll be back by April 6. Kaya po buong linggo I'll be away next week. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.